Okay, here we go again. Nakikita nyo to, ano to? Pepe USDT. Katitihi ko lang nito around 7 AM. Yan. Tapos ito. Yan. May hinihintay lang ako itong matapos. Ito kasi nag-candle close pa eh. Ito yung sinasabi ko pag nagka-candle close, magdediretso pa yung price niya. Ito din, candle close. Ito, depende. Pagka niliquidate na tong candle na to, let's say niliquidate, then maliit lang yung magiging candle niya. Tapos i-liquidate ng magiging next candle around 8:30. Ito pataas. Doon ako mag-entry. Banda rito. Sa side nito. For long. Yan. Diyan. Pag niliquidate yung kandila. Pero depende sa gagawin ng kandila na susunod. Or sa gagawin nitong current. Kasi kung gaganto pa yan, mahaba-haba pa to. Kasi nag-candle close ulit. So, ganun lang ako tumingin bago ako mag-enter. Ito kasi nag-pullback na to dito. Tiniik ko to kaninang umaga pagising ko. Chok to dito. Basta tiniik ko yan dito. Mahaba yan. Chok siya dito. Tapos tinuloy ko yung mapping. Pullback siya dito. So, grab na tong pullback. Magiging grab na itong pullback niya. Nag-grab na niya actually. Kaya hindi pa tapos yung rally. Ito yung sinasabi ko, hindi pa tapos yung rally. Hindi ko pa kasi alam kung hanggang saan pa yung ibababa nitong kandila na to. Pwede itong dyan na lang or pwede dumiretso. Di mas maganda pag dumiretso siya. Di ba? Para mahaba-haba yung take off mamaya. In case na dumiretso pa siya hanggang dito sa red line na to, yung nauusong red line, ay ayos lang naman. Hindi dito tayo mag-e-entry. Pero depende pa rin. Hindi kasi porket na-hit niya yan, is e-entry na. Depende sa gagawin ng kandila palagi. Na-hit niya nga yan, pero pag nag-candle close pa, nagdire-diretso, di wala na tayong entry. Kasi invalidated na yun. Hinihintay natin. Kasi ito, hindi niya pwede itong ay, magdodoble na. Ba't may block ba dun? Hindi niya kasi ito pwedeng sagasaan. Itabingi na lang natin. Hindi pwedeng sagasaan yan, Chok. Invalidated tayo. Ganyan. Mali tayo ng basa. So, since Chok ito sa tingin ko, then pull back to. Pag natapos ang rally, maglulong ako. Ito ano lang to optional. Huwag mo natin lagay ito. Kasi baka magkaroon pa ng kandila sa baba. Yan. So, hintayin natin siya. 8:30, magkakaroon siya ng sunod. Ayan niliquidate niya na, nag-candle close. So, dediretso pa yan. Pero kung mag-sweep yan, ganito kasi pag nag-sweep yan sa taas, gumano na, dumiretso na, sweep na to. Pwede maging order block na to. Depende sa gagawin ng susunod na kandila. Ganun. Hindi porket nag-sweep kasi, entry ka na for long. Wait for the another candle. Ulit. Ganun. Hindi pwedeng unahan mo siya kasi naglong ka dyan, tapos pumunta pa siya dito. Talo ka doon. So, ganun talaga. Maghihintay ka talaga ng tamang setup. Ang dami kong tiniig kanina pag-isip ko. Tiniig ka sol, wala pang entry doon. Papunta na ng langit yun. ATH, wala din. Mahirap siyang hanapin. Kahit hinanap ko na siya sa 15. Actually, ito 15 minutes to Wala kasing market structure ako nakita sa 1 hour and 4 hours nito. Bumaba ako sa 15 minutes. Doon ko siya nakita. So, ito, maliwanag kasi para sa akin na Chok to. Based doon sa pagkakati ko. Malalim pa yan dyan sa kabila. Mamaya ako ipapakita. Pag naka-entry na tayo. Baka kasi pag review ko doon, malate na ako dito. Ayun. So, hintayin natin. Ang lakas ng ulan dito sa amin. Gusto ko talaga nakikita yung ganito, yung Chok pullback. Retracement actually to, retracement ito. Chok. Yan.
pullback. Tapos magiging chok ulit siya dyan. Ay, hindi. Pullback pala to. Nireview ko ulit yun. Retracement yun. Ito yung ito yung valid pullback. So, magiging pullback lang to. Kaya ako naman na-entryhan ito dito. Malapit kasi siya sa chok. Parang para sa akin based sa aking sariling rules, imposibleng i-break niya to. Yan, igaganyan niya, imposible. Pwede siyang sumabit lang dyan sa red line or dito, basta hindi niya ma-liquidate si chok. Ay, entry ako. Pullback nga pala to. Dito chok. Ito kasi yung retracement. Ito yung retracement, ito yung invalid pullback. So, niliquidate na yung invalid pullback. Kaya siya yung pinaka-valid. Valid siyang pullback. Hindi ko na ito nilagyan ng, ng caption na retracement invalid pullback. Sarili ko lang naman ng ko kanina. Kausap ko. Wala ko ibang kausap. Minsan pag nagtitii kasi ako may kausap ako. Yan, tsaka ko siya nilalagyan dyan ng mga caption para alam niya. Ngayon, na-record ko lang to kasi parang ang ganda niya entryhan. Kasi noong una ako sa yung una ko tong natutunan. Pag hindi ako nakakaabot ng chok, hinihintay ko yung pullback. Ganun ako dati. Depende kasi yan sa itsura niya. Kasi may pullback na ganito. Sige, explain ko na. Kasi baka maguluhan kayo. May pullback kasi na ganyan. Diba? Retracement. Umandar. Na-liquidate na yun. Tapos, let's say, invalid pullback ulit. Then, na-liquidate na yan. Sige, andar ulit. Then, niya to. Diba magkakaroon ng pullback kung niya na to. Yung niliquidate niya. Diba ganyan? Ganyan, diba ang pullback niya? So, kung ito ang chok, tingnan niya. Kung ito ang chok, ayun yung pullback. Malapit lang siya. Pwedeng mag-entry ako sa pullback. Then, ang SL ko, hindi sa ilalim ng pullback. Dito, sa chok. Sa ilalim ng chok. Diyan ako. Kasi may mga naman, may mga galaw ang pullback na sobrang layo bago niya mahit ang pullback na to. Okay, chok, impulsive move, retracement, the liquidation, retracement, liquidation, retracement, liquidation, retracement, liquidation. Tapos tsaka niya pa niliquidate yung retracement. May ganyan pullback kasi. So, hindi ko na ine-entryan pag ganyan kalayo. Bakit? Kasi ito, ang layo ng chok. Paano ko mag-ESL dyan? Paano ako mag-ESL dyan? Mahirap. Kasi ang layo niyan. Dito ka nag-entry. Let's say, dito ka nag-entry, no? Let's say lang, ha? Habang running pa yun. Let's say, dito ka nag-entry. Hindi pwede kasi, hindi kasi ako pwedeng maglagay ako ng stop loss sa ganito. Kasi anytime, pwede niya itong kunin agad din. Sige, tuloy natin. Let's say, gumanyan nga siya. Pero pwede niya nang kunin kasi yun. Anytime, pwede siya mag-change of character ulit. Ganon. Okay. Or, pwedeng ito. Ito muna kunin niyang sarili niyang pullback. Yan, i-liquidate na yan. Anytime pwede. Hindi yan gagalaw ng diretso. May mga time na gumagalaw na pataas. May time na kinukuha niyo muna yan bago umakyat. Kaya hindi ako dyan nag-entry pag sobrang layo na. Tapos dito yung SL ko. Medyo risky itong gantong galaw. Kaya ako to ina-entryhan kasi ang lapit lang ng pullback sa chok. So, pwedeng dito ako umentry kung saan siya matatapos. Tapos, dito lang yung SL ko. So, hindi ito masyadong masakit kung sakali. Okay? Ito chok nga pala ito, hindi ito babalikan nga pala kanina, sabi ko babalikan. Hindi, ito itong pullback pala ang babalikan niya. Ang ililiquidate niya din angat. May ganyang style. Kaya pagka ganyan nakataas, diba? Ang haba na ng retracement ang ginawa. Panggagrab lang ginawa. Then saka niliquidate yung retracement. Doon pa lang nagkaroon ng grabbing ng liquidation dito sa retracement. Kaya siya naging pullback. Di ba ang layo? Kung mag-entry ka dyan, hindi ka na pwedeng dito ka mag-stop loss. Sabi ko nga, pwedeng kunin din agad. May mga ganyan kasi kinukuha agad bago mga
Pero pwedeng kunin yan, pero hindi niya to kukunin. Kasi chok to eh. Paangat nga siya eh. Uptrend tayo eh. Chok to. Hindi niya to kukunin. Eh kung kukunin niya, ano nga siya? Change character na ulit siya. Hindi na sa uptrend. Downtrend lang nangyari. So since uptrend, sa uptrend lang kasi ito nangyayari. Ito tingin ko uptrend to. Ayun. Ganun. Kaya ano eh, mahirap mag-trade or mag-entry ng trade pag hindi mo nakikita yung kabuuan, yung ano mo, yung galaw niya. Actually, may mga nilagay na ako dyan, ano, ayan, yung red line na nauuso na yun. Ano yan? Pinaka-support tapos resistance ng block. Yan yung ginagawa ko. Unang-una, bago ako bumasa, unang-una ko munang ginagawa, support and resistance talaga. Hindi naman nawawala yun sa TA kahit anong, ano ka pa, kahit anong strategy. Hindi nawawala ang support and resistance. Yes, kasi karugtong na yan ang buhay ng mga trader. So, yun nga. Yung gantong style, hindi ako nag-e-entry pag sobrang layo bago siya nagkaroon ng panggagrab. Hindi na ako nag-e-entry pag ganyan. Risky yan for me. Pero kung ganito, ito style kasi na to. Napakalapit lang yan. Pwede ko entryhan yan. Pero, depende pa rin. Katulad niyan, oh. Umaangat na siya. So, dito lang siya, nagkaroon siya dito ng, ilagay nga natin yan dito. Nagkaroon na siya dito ng, ano, kung mapapansin nyo ito. Nagkaroon na siya dito ng sinyalis na mag-order block. Yan. Pero sabi ko, hindi yan validated. Hindi yan valid pa. Invalidate pa lang. Invalidate yan kung magkaroon ng next candle din. Swipe niya yan lahat. So, ano na yon, invalid on order block. Pero sa ngayon, minamark ko na siya as valid. Depende ha. Pwedeng magbago isip ko mamaya. Kasi, ang nagiging ano kasi niya, ang nagiging pinaka muka ng ano ng market. Depende sa ginagalaw niya. Hindi pwedeng hindi pa tapos yung galaw. Nilagyan mo na agad siya ng, let's say, gawa mo ng order block. Hindi pa nga tapos ang galaw. Wala pang confirmation, kumbaga. Yan. Pero since umaangat na siya, mamark ko na. Pero, depende sa next candle na gagawin ko, magbabago ang isip ko dyan o hindi. So, paano kung umakyat na ng umakyat? Next candle pa rin ako. Sabi ko nga, liquidation nitong umaangat na to. Doon ako mag-entry for long. Pero hanggat di yan nililiquidate, walang entry for long. Kasi sa ano, gusto kong itapik itong master candle na to. Ang napakahalaga kasi nito. So, gusto ko itong itapik ng bukod. Wala naman kasi nagko-comment. Naghihintay ako na mag-comment na itapik ito ng bukod. Or kahit ano doon sa mga pinagsasasabi ko na itapik ng bukod. Kasi itatapik ko talaga ng bukod pag may nagsabi. Kahit sa page, sa group ng mga trader, wala akong nare-receive. Ano yung gusto nilang klaruhin. Pero pag may sabi lang na itapik ko to ng bukod, deep explanation ko to. Kasi sobrang halaga nito sa ano. Ayun na, niliquidate na. Nasaan ako? Ito, mag-entry na ba ako for long? Di ba pwede pa siyang bumaba? Sige, pababain natin. Let's say bumaba pa siya. Let's say bumaba pa siya. Yan. Okay, paano ang count niyan? Wait. Yan. Kung, di ba, liquidate niya. Let's say, then liquidate niya, di ba? Yan, sabi ko mag-entry na ako. Paano kung bumagsak? Niliquidate niya yung taas, niliquidate niya yung baba. Yan yung sinasabi. Paano ang count niyan? Down pa rin yan. Hindi yan long. Down. Ayan. So, i-entry ba ako pa ganyan? Hindi. Hindi pa ako i-entry pa ganyan. Try natin hintayin. Next candle ulit. Ang kulit na. Mahirap nga kasi maghanap ng, ng confirmation sa ganyan. Pero pwede ko na entryhan to ha. Tapos dito ako mag-SL. Malayo na kasi. Sobra. Hintayin ko na lang siya dito bumaba.
Pag ganito kasi ang gagawin niya, safe entry na. Hindi niya niliquidate yan. Or nag-iwan lang siya ng another week. Confirm na order block na yun. Pwede na ako mag-entry. Kung magbababa siya tapos mag-iwan lang siya dyan ng week, hindi niya to i-liquidate. Kasi pag niliquidate to, wala pa akong entry. Ganon. Pero kung bumaba lang siya, let's say kalahati, tapos natapos na yung 8:45 minutes, ganyan lang yung ginawa niya. Let's say ganyan lang. Entry na ako, long. Saan ang SL ko dito sa change of character. Yan. Risky yan, pero susugalan ko na yan. Kasi tapos na ang pullback eh. After ng pullback, nakakuha na doon ng sweep ng liquidity grab. Pag sweep kasi sa rules ganito, sweep, ganyan. Nasa na yun. Pag marunong ka magbasa ng kandila, sweep is reversal. Candle close is continuation. Okay, so umaangat siya. Hintayin natin. Pag hindi siya bumaba dito, entry ako. Kahit pa dito na siya. Asa na yun? Kahit pa dito na siya. Tapos dyan siya tumigil. Let's say 8:45, dyan na siya. Entry pa rin ako for long dyan. Yes. Kasi pullback na yan. Tapos pagka ganito nakahaba, maybe dito na ang stop loss ko. Sabi ko nga, nagbabago yung decision ko. Nagbabago ang decision ko sa buhay. Depende sa ginagawa ng market. Yan. Depende yan kasi sa gagawin ng kandila, ang decision mo. Depende sa natatapos sa candle, paano ka mag-desisyon. Ganun. Hindi pwedeng humula ka lang dyan. Halimbawa, mangat na, akala mo sobrang aangat ang diretso, paano kung bumalik ulit? Kaya ang SL ko dyan lang. Nagbago na, di ba dati? Mataas na yun dito ng SL natin. Di ba? Depende kasi yan sa kung paano mo basahin. Di ba? 8:45 entry ako. Ano to? Valid na to ha? Pag natapos to, order block to. Ano ba ibig sabihin ng order block nga? Nagkaroon dito ng mga orders for long, gano'n. Dito nagkaroon ng naipon yung mga orders. Anong tawag dito? Yung sabi ko na nakaraan. Bugkos ng order. Ayun, dyan naipon. Kaya siya tinatawag na order block. Madaming trader na naghintay dyan ng order. Naglagay ng order dyan for long. Gano'n ang ibig sabihin ng order block. Maraming lalo pagka marami nga talaga, let's say gumanyan siya. Yung sobrang dami nga talaga. Ayan. Mga trader yan. Mga trader yan na naghihintay or nagsiset ng orders nila for long. Sabihin dito malakas na malakas na support. Kung sa support and resistance ka. Yan ang ibig sabihin ng order block. Ganun lang siya. Simply explain. Kaya hindi ko na siya binukod, kasi marami naman sa internet na nag-explain nun. Pero since order block din ako, ayun, in-explain ko lang. Pero ito talaga, master candle, gusto ko itong ituro. Meron naman ito sa internet, nasa search nyo naman kung ano ibig sabihin ng master candle. Pero mayroon pa dyang mayroon pang, hindi lang siya, yung nababasa nyo. Meron pa yung gustong ituro sa atin. Yung master candle nyo. Kasi madami itong ginagawang inside bar, ang master candle. Yan paano ka mag-entry? Pag ganyan ang ginagawa niya, di ba? Tapos nag-break. Ikaw, sige, tanungin kita. Mag-comment ka dyan kung kung tama yung sagot. I mean, kung may sasagot ka, sige. Pag ganito ang kandila, sa tingin mo? Long ka o short, di ba? Long o short? Pag ito, na-liquidate niya ang master candle sa taas. Long o short? Wala nang next candle akong ilalagay. Diyan pa lang. Tingin mo dyan. Maglolong ka ba o short? Pwede mong isagot na wala ka pang entry. Or short or long. Depende sa paano ka magbasa. Kasi kung alam nyo na basahin, hindi ko na siya ituturo. Pero kung maraming nalilito dito, mamaya pag nakapag-entry ako ng trade, 8:45, ako. Dito ang SL ko na. Kung sakali mag-entry ako, dyan na, wala nang iba. Ang tawag dito, anong sabi ko?
Ayan, explain ko to pagkatapos ko mag-entry. Explain ko yan dyan. So, ang ating SL is around, baba na natin ng konti. Kasi may liquidation dito. So, dito lang tayo. 0.4 na 0131. Nakaano na kasi yan dito. Nakalagay na yan dyan kanina. Madilim. 0.131. Yan. Nakikita ba kung ilan na? Tama, hindi kasi nakikita. Kung ilan yung pwedeng maliquidate. Kaya hindi ko rin siya makalculate, pero okay lang. Go. Balik tayo dito. 8:45, ko to. I-click ko na tong open lang. 8:45. Kasi may SL naman na ako nilagay. Ano ba bang kulang? 10 USDT lang ulit, tas times 10 lang tayo. Ano? O, diba ang haba na? Dito kanina, pwede kasi to option. Risky nga lang, di ko to ginagawa. Yan sabi ko kanina, ito, di ba niliquidate nila? Pwede na mag-entry dyan kanina eh. Hindi lang ako mag-entry. Okay lang naman sa akin. Kahit, kasi ako eh. Maano ko sa kandila. Minsan kasi pag ginagawa ko yan, gumaganon. Pero sayang, no? Pero hindi yan sayang. Pero sayang. Yan may itong ibang option to. Minsan ginagawa ko to pag sobrang naiinip na ako. Yung na-liquidate lang yan, entry na. Ginagawa ko yun. Bakit ba? Ano to eh. Lumiit na kasi tong kandila. May tawag sila dito. Ibang pag-aaral na kasi yun. Malilito na yung mga makakanood. Pero dito, ito talagang master candle. Kasi kahit master candle lang, pwede kayo mag-trade. Kahit hindi kayo SMC trader. Basta alam na nagbasahin ng master candle. Pwede na kayo mag-trade yung mga nag-scalping dyan. Master candle lang pwede na. Anong sagot nyo? Sagutan nyo to ha. Pag walang sumagot, walang interesado, ibig sabihin. So, hindi ko ituturo. Kasi wala pang interesado. Wala pa nakikipag-communicate sa akin. Hindi ko alam kung nahihirapan ba sa turo ko o ayaw pa nilang pag-aralan. May mga ganun. Okay lang naman. 8:45. Ang haba na, diba? Kung napag-entry ako dito. Na ako, tawag dito. Nagpa-profit na sa akin. Ayos lang. Ang mangyayari dyan, diba, mag-entry ako ng 8:45 dito, no? Babagsak yan, for sure. Kasi dito, nagtigil, babagsak yan for sure dito. Diba? Kaya ang stop loss ko dito lang. In case, nabalikan niya. Kasi okay lang naman sa kanila. Halimbawa, nag-entry ako dati, so bumabagsak, nag-negative. Walang kaso sa akin mag-negative ako. Kasi may SL naman ako. Kasi ako kasi, pag once na nag-entry ako, let's say entry, itong 10, hindi ko na to inaasahan na babalik pa, alam mo yun. Pag naglagay ka kasi dito ng trade mo, huwag mo yung asahan na babalik pa yun. Kaya risky ang trading. Kaya pagka nag-entry ako, tapos nag-entry ako dyan, bumababang gano'n, nag-negative, tapos may hit na yung SL ko. Kalmado lang ako dyan. Kahit pa mahit dyan. Goods. Risky nga kasi ang trade. No risk, no reward. Tama yun. Kasi kung matatakot ka kasi mag-entry, takot ka, palagi kang takot. May yung iba pang, nasabi ko nung nakaraan, yung iba pang trader, nag-SL na nga dyan, yung natatakot sila, binababa. Mali kasing habit yun. Siguro kung marami kang fund, go. Pero kung yun nga. Pero para sa kabuuan tingin ko, general maling habit yung binababa yung SL. Ibig sabihin takot ka, wala kang tiwala sa trade mo, yun lagi kong sinasabi. Pag nag-entry ako dyan, tas gumanyan, yung may hit na, hindi ko gagalawan yung SL ko, bahala siya dyan. Pero let's say ganyan, hindi ginalaw, tapos umangat ulit. Diba? In case na sabi ko nga, once na nag-enter ako ng trade, hindi ko asahan na babalik yun. No risk, no reward. Ang mahalaga dito, marunong ka bumasa. Hindi na siya umangat ng diretso-diretso, nahirapan siya. Pagkaganyan, ang psychological explanation nito, yung
Kanina, ang bilis, diba? Ano to? Undecided ng mga ano nito. Master candle na to kung ituring. Ang master candle is indecision siya. Wala siyang ano, indecision. Lalot ang mga kandila ay nandito sa loob. Paano indecision? Hindi makapag-decide ang mga trader. Maglulong ba, mag-short? Yan. Kaya nagkakaroon ng ano, indecision sa loob. Dahil yung mga trader, lalo't nasa loob ng master candle, wala talaga. Hindi yan gumagalaw ng pagganto. Yun, lumabas agad. Tapos, hindi yan gumagalaw ng lumabas agad. Pag sa master candle, pagka lumabas agad, hindi siya master candle. Let's say ito, lumabas agad siya. Hindi ito matuturing na master candle. Tinuturing lang tong master candle pag nagkakaroon ng gantong mga kandila sa loob. Yan. Pag nagkakaroon ng mga ganyan, dumadami na sila sa loob, nagkakaroon ng indecision na sinasabi. Minsan, sabi ko nga, minsan 20 or 30 yan. Dami yan. O, doon mo makikita na hindi talaga makapag-decide ng mga consolidation sa ibang salita. Pero since sa loob siya ng master candle, indecision ang tawag sa kanya. Ayun, so, 8:45, pag nag-entry ako, tigil ko na yung record kasi mahaba na to. Entry ko lang. 8:45. Sige, go. O, diba? Iniisip na mga, diba, bumabagal na. Iniisip na mga trader dyan, mag-sell kaya ako. Ganun. Candle close to, ha? Kaya, tiwala ako dito sa nagiging trade ko dito. Candle close ginawa niya dito eh. Then, order block na to. Hindi niya na binabalikan. So, dito lang SL ko, nakaset na yan. Entry ako 8:45. Tapos, out ko na yung record. Yan. Kasi ano, hindi na yan para ipakita. Ang haba niyan. Sabi ko nga, hindi ako nagde-decide ng mga ano lang, nagne-negative. Basta nakalagay na ako SL, okay na. Kaya hindi pa yun need pang ano, panoorin pa kung ano, kasi sarili ko ng decision yun kung paano ako mag-out. Baka sabihin yun, gusto na yung makita paano ako mag-out. Matagal yun. 50 minutes every candle, paano kung let's say ganito ginawa. Let's say lang, nag-close, inabot na ng alas 11, close lang ng close. Alangan naman haba nun. Pwede, record ko ulit yun mamaya. Another, ano. Or ikat ko tong video, duktong ko na lang. Pwede ganun. 8:45. So, ito nga, pag may nag-comment ng sagot nila dito, ano. May mag-comment lang na magsagot na ano. Sagot nila dito kung long o short. Itatopic ko to. And, kahit ano, long, short, or walang decision. Pwede. Tatlo ang pwedeng isagot. Maganda kasi yung master candle. Pwede yan sa scalping. Kasi dalawa lang naman ang lalabasan is either sa taas or sa baba. Doon pa lang sa sinabi ko na yun, alam niyo na yung ano, gusto kong sabihin. Mm 8:45. Ang taas na ako, mag-enter ako dun. Paldo na sana mga nanonood. Ang laki, okay na. Entry na ako. Goodbye. Good morning. Salamat.